Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay, guys, motos pa rin tayo. Konting battles na lang to for the month of March. Then proceed tayo sa sinasabi ko sa inyo na plano natin ngayong April, which is pagsasabayin natin yung dalawang 1-up. So excited ako, guys. Excited ako kasi ang tagal na nung huling 1-up review natin. Ano pa yon? Nung 1-up 4 pa yon, kung saan nag-champion si Joss. So ang tagal na, no? Ngayong April, susubukan natin pagsabayin yung dalawang 1-up 5 and 1-up 6. So ayun, nabanggit ko naman ng mga nakaraang vid. So starting April 1, gusto ko na rin parang na-miss ko na rin mag-review ng tournament. Kaya tignan natin yan. Pero bago yon, focus muna tayo sa tatlong battles remaining for the month of March. So ito yun, umpisahan natin kay Killan and R-Zone. So style clash para sa akin, style clash. Alam naman natin yung estilo ni R-Zone na may pagka-technical, pero may mga battle si R-Zone na may times na nag-jokes na rin siya. Kay Killan naman, ayun, Killan, puta, kukupaling ka lang nito gagaguhin ka lang nito pero malakas pa rin, 'di ba? Jokes, comedy, syempre may bars pa rin, 'di ba? So style clash, and yun yung nakikita kong on paper, yun yung nakikita kong tapatan. And tignan natin kung anong game plan ng both MC, kung papasok ba si R-Zone sa estilo ni Killan or si Killan ba yung papasok sa mundo ni R-Zone, and who's winning on that style. Tignan natin, 'di ba? Kasi yun nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, may mga battles si R-Zone na nagjo-jokes na rin siya. Si Killan naman, kaya niya pagsabayin yung dalawang estilo Kaya niya mag-jokes, kaya niya mag-bars, kaya niya mag-wordplay, kaya lahat 'di ba? So, let's see kung ano yung magiging tapatan ng dalawang MC na to. So, si R-Zone, kung di nyo kilala si R-Zone, buwabattle na rin siyang sa flip top, and finalist siya ng 1-up 3, which is unang talo niya kay Lord Manuel. Finals pa yung nangyari. So sayang kasi ano na siya alam ko 8-0 si R-Zone nun kay bago mag-umpisa. Alam ko 8-0. Kung mananalo siya doon, dalawa sila ni Dave na undefeated na champion sa FRBL, pero yun, natalo siya ni Lord Manuel. Ang ganda ng laban na yun. Going to that finals, ang lakas ni R-Zone Tapos pagdating sa finals mismo, parang naging ineffective yung dala niya, at si Lord Manuel naman yung naging epektibo. So ang ganda ng laban. Kung di nyo pa napanood, panoorin nyo. So yon, then Killan naman, huling battle niya na napanood ko kasi hindi ko pa napapanood yung Killan versus Treb So I think yung huling battle niya na napanood ko is yung kay Don Rafael. Laban niya kay Don Rafael. Pero ang notable para sa akin is yung laban niya kay Vicente sa alam ko second round ng pedestal, 'di ba? So yun, classic both. So effectivity, yung landing ng mga punches, ayun yung doon tayo magbe-base. So game.
Kilan, Ultimo 3. Pakinggan natin. Yo! Tumaba na nga si Kilan eh. Dati hindi yan ganyan eh. Tumaba na. Kilan, Ultimo 3. Pakinggan natin. Yo! Game. Nag-chat sa akin si Sight. Game ka ba kay Duma? Nice chong, grabe naman to. Nag-change name ka pa ng Arzone. Ano yan, dami account mo. Hindi naman ako makiklamo. Pinaghahandaan ko minsan kada laban. Pero galing mo mag-matchup eh, no? Alam mong hindi ako gaganahan. Puta, taga-flood na naman. Gago, di ako natatakot sa mga daga. Yung kaka-champion na sa inyo, pinugutan ko. Wala pa rin bang kadala-dala. Yung relasyon ng FRBL at mo. Treb, yun, si Treb. Kaka-champion lang talaga noon ni Treb. Tapos, finals ng pedestal. Ano bang yun? Hantungan ba? Di ko alam kung ano yung event na yun. Yung may laban sila Class G, 3D. Tapos yun, Kilan versus Treb, which is re-reviewin din natin yun. Yun, at alam ko talo si Treb doon. So, exciting, nakaka-excite din yung battle na yun kasi yun nga, kaka-champion lang ni Treb tapos sumali siya ng Motus tapos natalo siya. Diba? So, tignan natin. Champion na sa inyo, pinugutan ko. Wala pa rin bang kadala-dala. Yung relasyon ng FRBL at Motus, magkakalamat, tsaka mas lalala. Kasi pinipigilan ako ni Kusahit bumata sa FRBL. Kaya yan, stukan kayo maya-maya. Dahil joke lang. Sobrang bait yan ni Kuya Rayan. Battle lang po, invento, di ba? Alam nga naman maglambingan. Tsaka gusto ko sila makita paano hindi magpansinan. Hoy, Arzone! Na walang makain bilat, tas palaging bilat tuwing tanghaling tapat. Kutis pa lang, halata mo nang maraming libag. Niyabangan niya si James Oberman. Kesyo regular sa trabaho at mapera. Oh, rich! Huwag ka magpaka-boss, bitch! Tignan mo itsura mo! Mukha kang Duma at Japorms na pinag-crossbreed. Taga-subdivision daw pero mukhang galing tong streets. Tsaka ka na magyabang kapag yung chicken nyo ostrich, tas yung daing nyo goldfish. Wala kang tira na pang haymaker. Kailangan pang 4 bars ako kahit mag 1-2 panama. Ikaw hindi ka nakakapanggulat kasi kahit shock value, wala ka. Kapag nakakuha ng crowd reaction, gaganto yan. Woo! Sino kasi Pilos? Yo, pwede ba makusuyo? Tulungan nyo ako mga master. Mamaya, bigyan natin siya ng wild crowd reaction. Tignan nyo paano niya i-handle. Huwag mo sabihin na dadala ka ng adrenaline mo. Eh, halos lahat ng laban mo, ganun eh. Okay ka ba, Chong? Minsan na lang may sumigaw sa yung crowd, nakisigaw ka pa. Tama, pila yun. Kupal. Subukan mo gawin niya mamaya, lalagay ito ng busal. At alam niyo ba first time ko magkaroon ng kalaban na pangit? Kaya pinapitan kayo nito, sapok agad pagkatabi. Ito ang dahilan kung ba't may mga babaeng takot maglakad sa gabi. Ako kahit ganito yung mukha ko, nadadala ko. Ako kahit ganito yung mukha ko, nadadala ko. Makarisma. Kesa naman sa mukha mo, tangina mo, papanis na. Tsaka pansin ko lang ha, lagi mong dinedena yung construction angle. Makangal na trabaho yun pre, dahil nga dun yung pamilya mo nagagawa mong buhayin. Sa katunayan, galing pa to construction, tignan yung kuko, may buhangin. Pero sobrang sipag niya ni Arzone. Sa site nila, namumulot siya ng mga reject na pako. Talagang grabe mag-ipon. Dahil din sa panananso, yun, nakabili ng bagong kariton. Tapos binabentahan mo pa ako ng cup. Yung presyo abot kaya sabi ko, Nax, ang bongga. Tapos yung lagayan niya na sombrero, box ng hopya. Gago. Tayo pa na sarili ng clothing. Doon ko na patunayang napapakaning na to. May mukha niya nakadrawing. Ano ka, mga kandidato? Isang araw pa lang, ubos na yung stock. Kinanginan to. Paano di maubos yung stock? Pinamigay mo. Kung wala kang papakitang bago, huwag kang mag-expect pare. Kung tungkol lang sa tabinlawa, baba, may mamulti, patawa, jowa, tsaka pustiso, wow, bagong angle, grabe. Hindi ito pang mamain games. Alam ko yan na kaya mo masabi. Sige, recycle mo na pare. At dahil sa mga tangina. At
dahil ang gulo na sinabi ko, ang guluhan mo na lang ako ng mga angle na ina-angle na sa akin dati. Para kay Arson. Nabulol pa pero classic classic killan pa rin 'yon. Kahit hindi na nating bigyan ng minus points yung yung bulol na 'yon. Classic pa rin. 'Di ba? Ayun, tayo na nakakatawa yung cup tapos box ng hopya, tawa ko doon. Tapos sobrang epektibo, sabi ko nga sa inyo. Yun ang estilo ni Killan. Jokes, comedy, entertainment, andun lahat Tapos nakita nyo na ba, di ba? May mga, after niya mag-joke sa bandang, siguro lang mga last 8 bars, andun yung mga seryoso, di ba? Pero hindi mo rin pwedeng i-disregard yung pagitan. Kasi ang ganda ng mga punto niya, napunta sa FRBL, yung kampiyon, yung mga transitions, di ba? So, ang smooth So, props doon kay Killan. Ang ganda nung pagkakatahi niya doon hanggang sa napunta sa yung mga mga jokes niya na epektibo 'di ba? So, ang galing ni Killan dito. Ulitin ko lang, hindi ko na bibigyan ng less points yung bulol niya kasi pa rin nadala naman niya. 'Di ba? So, galing ni Killan dito. Actually, wala akong masasabi pang iba kasi yun at yun din naman yung pinakita ni Killan, which is ayun yung ina-expect kong ipakita niya, 'di ba? So siguro mas makokomentan ko to kung nag-iba ng estilo si Killan. Kumbaga hindi yun yung pinakita ni Killan is hindi yun yung ina-expect ko. Siguro yun yung makokomentan natin. Pero yung ina-expect ko kasi kay Killan ayun din yung nilabas niya. So feel ko mahirapan si R-Zone na tapatan yung ganong klaseng Killan, pero let's see. Tinatanggi ko daw yung construction na trabaho. Bakit? Kailan ko ba sinabing masama yung trabaho mo? At tinatalo niya daw yung mga taga sa amin, lahat mga champion sa FRBL. Gago ba to? Sorry ka na lang, first runner-up lang ako. Game! Game! Unang buwan ng taon, battle agad. Kaya kay M-Site, napanice move. Kahit 2 weeks prep, kinasahan. Sabi ko, sige, ating itry, dude. Pero M-Site, sadya ba yan? Sa yung tactic, ako'y bad mood. Yung preparasyon, kalahating buwan, porkit kalaban ko, half moon. Sabi mo sa akin, magandang laban. Ako'y ibabangga mo sa pader. Ba't malambot lang yung hinarang? Masyado lang yang mapapel. Kala ko pa naman, maangas sir, bakit yung hulmahan underwear? Hiningi ko sa'yo, makakasquare, ba't binigay mo triangle? Gato talaga angle ko kasi ganyan yung mukha mo Hoy, baba, kamusta? Hindi ka rapper, huwag ka dito umasta. Huwag kang pahipap-hipap dyan, hindi sa'yo bagay ungas ka. Kung hindi tatsulok ni Bamboo, malamang Pyramid ni Charis ang paborito mong kanta. Pyramid ni Charis ang paborito mong kanta. Alam namin yung baba mo, sobrang haba, tang ina. Kung di ka lang nakakatakot i-uppercut, matagal na kitang binigyan ng isa. Sabi niya kay Nego G, yung katangahan mo, isang dangkal. Ang yabang ni Gago, ikaw nga 3 dangkal yung mukha mo. Ayaw mo sa bars, gusto mo lang jokes. Alam namin yan, Gago. Wala kang magagawa kundi magpatawa. No choice Ken ko yung mukha mo. Kaya kung sasabihin mo sa amin, pogi ka, bobo ka, boss. Putang ina ka, kamukha mo yung logo ng Crocs. Mukhang crocodile ang puta. Pero di ako takot. Di mo ko kayang mataboy. Imposible ang manalo ka pa, hoy. Paano ka sasabay sa akin sa palaliman? Sabi mo kay Casper, paganto ka lumangoy. Paganto ka lumangoy. Sisindakin mo ako sa motos? Baka tulungan pa kita sa pag-aangas mo dyan, boy. Pag inumpisahan mo ditong magsiga, tong arsonista pa mismo ang magpapakalat ng apoy. Kaya hoy, taong piko. Hindi ka mahusay. Kaya ka nandito para sa lapag gumandusay. O piko, iyakang balos ng barubal hanggang mawala ng buhay.
ikaw yung gagamitin kong pangbungkal, ikaw din yung ilalagay ko sa hukay. Kaya magrebat ka na. O, tungkol sa baba, pagiging pangit, di na ako magugulat dyan. Magpa-hype ka na, gamit rebat, total, matagal mo nang sinulat yan. Agoy! Utang ina, Battle of Traps. Battle of Traps, men. Alam mo yun? Battle of Traps, Battle of Predictions. Ganda nun. Actually, yung Ender yung pinagtapat ko eh. Okay, explain ko muna bago tayo mag-proceed sa round 2. Alam nyo kung bakit naging maganda yon. Ender ni Killan, magbanggit ka na ng mga ganitong angulo, 'di ba? Yung baba, pustiso, basta kung ano man yung sinabi ni Killan, 'di ba? Kumbaga, hinuhuli niya si R-Zone na kung may ganitong angulo siya sa sulat niya against him, syempre, magiging less factor yon. Less impact. Which is, ayun nga yung nangyari. Diba? Nagbigay si Killan ng ganitong angulo na kung yan yung sasabihin mo, bago, ay parang sarcastic na i-recycle mo na, bago yan, mga ganon. So, diba? So, tinrap niya si R-Zone doon, at the same time na predict niya kasi may ganong angulo nga si R-Zone. And then, Ender naman ni R-Zone is magrebat ka na about sa pangit na itsura, mabang baba, something ka na. So, binalik ni R-Zone yung trap na or yung tama, yung trap kasi kung magre-rebat man talaga si Killan, 'di ba? So, it's Battle of Traps, Battle of Ender, Battle of Predictions. So, ang ganda nung tapatan. Sana naintindihan nyo yung gusto kong ipunto. But, I go with the Killan sa score na 10-8. Para sa akin, classic na Killan yon. Ang ganda nung pagkakasalansan niya ng mga letra, pagkakatahi niya ng mga bara. So, okay na okay yun para sa akin. Kay R-Zone, napansin ko yung haba ng setup. Yung 4-bar set, sobrang haba nun. And minsan, hindi pa nagpe-pay off yung pinaka-punchline nang hinihinayang ako doon. Kasi, sayang, ang ganda nung, parang ang haba nung sinet mo, tapos biglang hindi magpe-pay off. So, sobrang sayangan ako doon. Tapos, ayun, may mga jokes din si R-Zone, pero I think, mas marami yung kay Killan. So, ayun, that's it. Bibigay ko yung round 1 kay Killan ng malinaw. 10-8 yun. Killan. Round 2. Talaga mag-e-ere ba talaga ako? Ang ina, ang pangit ng lagay. Ako pa pupunta mo sa libingan, ikaw nga mukhang patay. Galit na galit! Itong astang buhay mayaman pero kupal galawan. Nung ginender reveal dati ng kanyang magulang, kulay kalawang. Sumali to ng ako. Tawa ako ng tawa, mga bay. Sabi niya, I born, I live, I die. Pagpaso sa kanya, agay! Kupal talaga eh. Sa akin gago kahit nasa boxing. Nakita ko wallpaper mo, pangit mo sa lock screen. At dahil wala na ako maisip, itutugma ako sa Aspin, rap scene para maganda yung rhyme scheme. Kung si EJ Power may dark humor, ikaw may dark spot. Tangina mo. Alam mo, dark skin. Yung pangasar ko sa'yo, gago, walang hupa. Mukha kang laman lupa na amoy lupa na nakataka dito sa balat ng lupa. Sino mga nanood dito nung ahon 15? Nagkasalubong kami na ito sa entrance. Di ba? Oo ka muna. Tapos may lumapit na fans. Pa-picture, Kuya Duma. Hinakam pa ito na stop ng flip-top. Hindi naniniwalang flip-top MC siya. Dame, tol. Sabi sa kanya, Kuya, wag ka dito. Sa labas lang dapat yung vendor. Akala mo itatrato kang VIP? Ay, ata. Pinapanood niya pa sa stop ng flip-top. Battle niya sa 1 minutes. Doon lang naniwala. Speaking of 1 minutes, sabi niya kay Casper, ako ang dapat tapatan ng spotlight. Nanggaling pa kay Tolongges. Ayun, sa awa ng Diyos, pinag-tryouts 2 beses. Lagi mo bang pinagmamalaking grupo mong no manas nasa Flip Top Festival? Wow, ang ganda.
Nung pananood ko, si Husky at Tyke lang naman kumanta, kala mo talaga andun ka. Ano, namamag-asa ka pa, boy? Gusto mo, no manas, burst tabinlawa? Sige, pagalingan lumangoy. Pagalingan lumangoy kahit tapos galit na galit pa to pag nagpe-perform, kala mo kagalingan mag-rap. Sigaw na sigaw, ang pukang ina, paano nga magsulat? Caps lock? Kahit sumigaw ka na sumigaw gago, hindi ka pa rin matunog. Rhyme scheme na bulok, performance laging palubog. Magkaiba yung maraming experience sa laging masubok. Binubuga ang baho kasi daming pautot, pinagpuyatan mo to puwes, sa akin katulog. Walang kwenta, tas loser yan aking nabuod. Sarap mong batuhin rice cooker na may kanin sa loob. Kahit itanggi mong hindi ka adik, mukha kang laging batak. 7 years old pa lang yung anak, nag-iossi agad. Pag yung amat tumalab, magdamag yan, magjajakol. Lakas tama ni tanga, magmumotovlog, walang motor. Pati aso, dinodog style. Tas kahit walang pera, piling bless. Sobrang libog, dinedede niya, pati chicken breast. Tang ina niya, no, Kilan, gago. Paamalanta. Tapos sa BGC, maghahanap kang gagamba. Kaya kung si Katana nagpaka-Diyos. Binuka yung Cavite. Sa akin, iba yung tira. Gagawin kitang invisible, tapos bulbul mo lang yung kita. Papagurin kita magdamag. Tignan natin sinong mas tarantado. Habang nagsesemento ka sa kalsada nyo, magpapakawala ako ng aso. Ano? Yo, kekengkuyin kita, overall sir, kasi kay bugok na hukluban. Pasasakayin kita, roller coaster, tapos putol yung dugtungan. Ano, kaya pa? Kaya pa? Sasagarin kita hanggat hindi ka palobat. Panoorin mo ako sa round 3, paano mag-freestyle lang nakasulat. Tang ina, obvious yun. Obvious, man. Actually, hindi na natin kailangang i-breakdown pa, puta. First 2 rounds, nakita natin na kung paano construct si Kilan na mga jokes, no? All in. Diba? Sunod-sunod yung tsaka mas mabilis talaga tumatama yung mga 1-2 ni Kilan. So, unlike kay R-Zone na naka 4-bar set sa round 1. Ewan ko sa round 2 kung ano yung magiging atake niya, pero lamang na lamang si Kilan sa mga 1-2 at sobrang epektibo pa ng mga ginagamit niyang jokes, angulo or references for R-Zone. So, wala, ganun lang kasimple yun, men. Ganun lang kasimple yung judgment doon. So, round 2 ni R-Zone. Game! Di ba galit ka sa mga SK? Kasi lagi silang nakaganto sa tarpaulin. Sinabi mo yan kay Calix. Palibasa yung mukha mo, nakikita lang sa mga wanted na nasa watchlist. Pero joke lang yun. Sadyang applicable lang sa'yo yung mga barang tipikal. Kasi kahit mabuti kang tao, Kilan, mukha kang kriminal. Galit ka sa mga SK? Kasi kahit subukan mo, ikay malabong mahalal. Bagay ka din naman sa SK. Kaso sa kanal. Kasi kung ikukumpara ka sa kanila, hindi ka masasabi na makakapantay. Di ka bagay maging SK, tangina. Kasi mas mukha kang palaging nababarangay. Ano nga ulit liga nyo? Alambring tulay? Tulay? Tangina, wala bang hagdan? Yung tulay nyo, alambre, ano yan? Daanan ng langgam? Tapos magtataka ka pa kung ba't di kayo tinatao? Di mo pa pare yung ramdam? Sino bang gaganahan dumayo? Kung sa alambre ka dadaan? Mga baliw! Alambring tulay! Dala-dala niya yan kahit saan, hanggang sa dito ay Benuenas to. Kaya pala unang laban mo sa Motus, di alambre tsinelas mo. Kala mo kinuha ka ni M-Site dahil sa yung solid na line? Boring ka, bay! Nakita niya lang tsinelas mo, kaya sabi niya, pasok na yan. Ganyan si Tobey Maguire.
Tobey Maguire. Shut away my killers! So, yung Tobey Maguire kasi guys, for sure naririnig nyo na yun ng ilang beses sa mga past battles. Ako kasi naririnig ko na yun sa mga past battles. Linya kasi niyan yun, ni Emzite kay GL. Kay GL ata. Hindi ko matandaan kung kay GL, pero isa buhay yun eh. Alam ko isa buhay. Quarantine battles. Diba? Isa buhay. So, sa pagkakalam ko kay GL, ano yun, linya niya kay GL. Ayun. So, kung di nyo na pa napanood, pwede nyo panoorin. Telas mo, kaya sabi niya, pasok na yan. Ganyan si Tobey Maguire. Kabawi si Arzone. Shut away my killer smile. Killer smile? Pakitang puta, baka kadiring smile. Para daw siyang sanggol na di pa tinutubuan. Very bad. Masyado kang maere, Brad. Sinabihan lang na para siyang baby, nag-almusal agad ang Cerelac. Mukha kang baby na vampira. Anong cute? Yun ay walang kalinaw-linaw. Natatanging vampira na ang kinakain. Dugo sa ihaw-ihaw. Dugo sa ihaw-ihaw. Ngayon pa lang, patay na to. Wala nang bukas, wag umasa. Tamang vampira nga sa labanan. Di na yan naaabuti ng umaga. Malakas ka sa masa? Bakit? Dahil sa kengkoy mo na line? Mababa value kung susumahin yung mga verso mong taglay. Ganyan talaga pag mumurahin. Di alam neto na sablay. Tanga madali talagang i-market kapag presyong pamigay. Proud na proud ka pa sa laban mo kay Kulas, sabi mo. Wala ka pang ligo at toothbrush at di ka pa nagpapalit ng brief. Dugyot, ang ina ka, walang nakaka-proud dun kill. Kala mo astig pag mabaho ka? Kadiri yon kung di mo feel. Wag puro multi at jokes, Kilan. Ligo-ligo din. Ika'y nasanay ng araw sa pagiging mabaho. Pues dapat ibaon para amoy mo maglaho. Para di umalingasaw, tatabunan palalo. Tamang kika nga lang kasi dapat sa'yo nakatago. Usapang susi sa tagumpay, di na ako para makihabol. Walang silbi ang nakahanda na aking hatol. Ang ilagay ka sa kahon, sa akin madali na ngayon. Ang ilagay ka sa kahon, sa akin madali na ngayon. Kasi wala namang susing nakalaan para sa pintuan ng kabaong. Wow! Ang lakas. Ang lakas nun. Tama nga, tama naman. Susing nakalaan para sa pintuan ng kabaong. Galing, galing nun. Ang ganda nung linya na yun. Kaso, first half jokes, second half technicalities. Seryosong mga bara para kay Arzone. So, kahit pa paano nakabalanse at nakabawi si Arzone dito. But, I think it's too far. Layo ng agwat. Diba? Yung style clash is sobrang litaw. At nakikita natin na ang layo ng nagiging agwat nila in terms of sulat. Sobrang epektibo ni Kilan sa ganong estilo. Si Arzone naman, nag-stick siya sa estilo niya. At may panaka-naka naman na mga jokes. At yung iba ineffective, yung iba okay. Diba? Tapos may mga bara siya na may mga bara si Arzone na tumatama. It's okay din for me. But feeling ko hindi pa rin enough yun para mapantayan ni Arzone yung round 2 ni Kilan eh, 'di ba? Sayang. Siguro kung sakaling si Kilan yung bumaba yung enerhiya sa round 2 at nagganon yung performance ni Arzone, possible siguro mabigay natin kay Arzone. Kaso hindi eh, consistent si Kilan eh. So, first 2 rounds bibigay ko yun kay Kilan. Malinaw. Diba? Ay, hindi. Yung round doon malinaw. Pero yung round 2, dumikit ng konti. Lalo na yung mga punto, yung mga bara ni Arzone, lalo na yung Ender, na wala namang nakalaan na susi para sa kabaong. So, yun. Magandang linya yun. Ito yung tulay na alambre. So, malakas din yun. Diba? So, 10-9 in favor of Kilan pa rin. So, that's 20-17 in favor of Kilan. So, round 3 pakinggan natin. Ang angas. Ang ina nito Longges.
Kilan, tangina mo, pang 46 na yun na beses. Tapos, ano sabi mo? Ako maglalaho. Chinelas ko, di alambres, sa'yo nga, di pa ako. Yun na yun. At di ka nalang sumipot. Ginawa mo na lang dapat ng pongger. Ganito yung tsura ng mga nakikitain sa Jollibee, hindi naman o-order. Alam mo, kaya mo ko eh, no? Huwag kang umastang banta. Kala mo laki ng katawan ko sa ibang kalaban makipagbangga. 21 years old. Tas yung mukha ang tanda. Nakakakain lang sa Jollibee pag may kasamang bakla. Gago. Kala mo, kaya mo ko? Takantado, mahina. Sabi mo may papakita ka maganda, at di ka na lang nagpakita. Gumawa to ng kanta. Tawa ako ng tawa, mga man. Yo, pwede nyo ba akong sabayan? Yeah. Yo. Itong aking isinulat para sa kapulisan, huwag nyo sana akong hulihin, parang awa nyo naman, ha? Parang awa nyo naman. Arson, parang awa mo naman. Gagawa ka ng ganong kanta, tas ayaw mong tumigil. Kinokonsensya mo pa yung mga pulis na huwag kang hulihin. Alam mo, payo ko sa'yo, ha? Eto, kapwa MC payo. Para wala tong halong hinanakit. Huwag mong saktan mga anak mo, bata pa, huwag ka lagi mananakit. Yung asawa mo, sabihan mo ng I love you. Ipadama mo yung pagmamahal para di ka niya pagpapalit. Samahan mo na sa bahay hanggat di ka pa nadadakip. Bugbog sakado to lagi sa asawa niya. Talagang siya yung aping-ape. Kung makikita nyo si Gago, para siyang butiking nahulog sa kisame. Tapos, di ba, tinapon ka niya sa ilog. After one day, kinuha ng asawa, pinulot, kasi naawa na lang siya. Tapos sabi mo dati, maputi ka, sinunog ka lang niya. Oo, naalala mo ba yon? Yung mga panahong epic days? Sinaksak ka na niyan lapis, kinaso mo, pencil case. Ang ina yun na yun. Alam mo, ba't kala mo kaya mo ano? Bakit? Sabi ng iba? Alam mo, hindi ka uubra sa akin kahit dati pa. Alam mo kung saan ko i-rhyme yun? Karin Davila. Pumalag ka, wag mo hayaan pagtripan kita. Ang ina na ito, Tabinlawa, inaano mo pa? Ayun ba yung sinulat mo gabi-gabi? Ako, taga-Tabinlawa, ikaw, taga-tabi-tabi. Yo, sige. Sa kanya round 3. Basta akin yung 1 na 2, ha. Itatak nyo yan sa utak nyo. Ikaw, tangina, ang pangit ng sulat mo. Ano? Naiinis ka? Sarito round 3. Pasalamat ka, 2 minutes na. Tangina mo. Gagawa talagang round 3 si Kilan, kupal. Lagi na lang walang round 3. Nag-freestyle. Pero pasok pa rin yung mga freestyle niya. Hindi, siguro yung iba doon sulat niya, hindi lang niya nakumpleto siguro. Ganun yung nakikita ko kasi may mga moments na pulido. So, di ko alam pero ang tingin ko doon is may sulat doon pero hindi tapos. So, dinugtungan na lang niya, nagkaroon na lang siya ng freestyle. So, ganun yung tingin ko. So, yun lang. So, bumaba yung energy ni Kilan. So, it's time. Diba? Pagkakataon ni Arzone makabawi at makuha yung round 3. Pasalamat ka, 2 minutes na. Tangina mo. Last na, game! Siya si Kilan Labores. Kilalang pasikat sa audience. Pero kung mapapansin lang ay walang bilang mga wika at context. Yung kokote, walang bisa, ikay mahinang tulongges. Yung utak mo pang quiz lang, hindi ka pang long test. Ano Kilan Labores? Balita ko, mahilig ka daw sa mukhang tita na hostess. Sabi ng tropa mo, meron ka daw mukhang karatistang kaponsex. Gogo. Tapos yung huling beach pa na tinira mo, hawig ni Napoles. Ang lupit ni Kilan Labores. Mahilig sa oldes. Wala man lang taste, puta kadiri na yon bes. Amoy katingko pa rin yun kahit naka-bikini o long dress tapos binababad mo pa yung mukha mo sa pagitan ng both legs. Ngayon dudurugin ng walang awa, chichibogin ka sa contest. Tung hinaango pa sa lawa ay makikita na boneless. Sunod-sunod mga patama, sa aking dis ka ma-obsess.
wala kang gagawin kundi magtago parang king sa larong chess. Komedyanteng overacting, makikita na hopeless. Di mananalo yan sa punching. Aking rima ay flawless. Aking rima ay Di mananalo yan sa punching. Aking rima ay flawless. Pwedeng tadya ka na nga rin. Tatanggapin niya strongest. Makakatikim ng kick na classic para yung sumipa, naka-Cortez. Sa pagiging kengkoy lang nababad yung si Kilan Labores. Kung ikaw baliw, ako may sayad, sadista ang concept. Tagamuntin lupa ka pa naman, pero walang bilang ang boses. Ordinaryong nilalang pagdating sa bars, puta, di ka mayores. Kasi kung ikaw yung kwela sa eskwela, di ka uubra sa salbahing to. Pag niyabangan mo ko ng pera, aagawin ko wallet mo. Porket crowd favorite sa eksena, papalag na sa akin to. Wala akong pake kung kengkoy ka, kaya kong duraan pagkain mo. Porket marami kang kaibigan na mas boto dyan sa'yo, lalamang ka sa akin sa palitan, kalukuhan yan nako. Alam ko maraming nagchicheer dyan, kaya kukonyatan ko to. Lalabas ng may nakikikilan habang kinukutungan ko. Paano to aabot? Banutong isinilang. Mukha pa rin nakasimangot kahit pa nakangiti yan. Ako'y di mo matatakot. Mga tira walang bilang. Ang yung kill ay di kilabot kasi yung kill mo kiliti lang. Kaya kitil yan si kill. Ngayon sa plancha ay inagos. Tsak lubog ang karir. Ika'y lunod na nga din halos. Pero isang bagsak lang muna kill. At nagawa tong mairaos. Ginamit na pang disappear kaya wala ka na pagtapos. Galing. Galing, gagi. Solid na round 3. Solid na round 3 yun para kay R-Zone at ibibigay ko yun sa kanya. Ang daming possibilities. 'Di ba? Para sa akin maraming pwedeng malakas yung dating nung round 3 ni R-Zone kasi nag-freestyle si Kilan, or pwede ring epektibo lahat ng linya ni R-Zone para kay Kilan, kaya yung dating nun is superb, no? Pero other than that, malinaw yon kay R-Zone yon. Ang ganda ng mga binitawan niyang linya doon at nagustuhan ko yon. Hindi ko na isa-isahin, basta from middle to end point. Ang ganda nun. Yung slow round yung early part medyo slow start pa siya doon, parang hindi pa tumatama, pero pagdating nung sa gitna hanggang dulo, sunod-sunod na yung nagiging punto ni R-Zone at nagustuhan ko yung mga linya na binitawan niya. Si Kilan sa round 3 nag-freestyle, may mga ad-libs, feeling ko may sulat doon, pinatungan na lang niya ng freestyle, di niya siguro tapos yung sulat niya sa round 3. Pero yun, 2 and 3 malinaw yun kay Kilan. Yung round 2 pala halos dikit yun. Round 1 malinaw yun na Kilan. Round 2 dumikit si R-Zone doon pero Kilan pa rin. Then round 3 R-Zone yun, malinaw. So final score 10-10-8, that's 28 points. Then kay R-Zone naman is 7, 8 and 9, that's 27. So 27-28 in favor of R-Zone. In favor of Kilan. So 1 point lang. 1 point lang. Ultimo 3. Kung nagustuhan niya yung laban na yun, mag-ingay pa kayo isang beses para sa kanilang dalawa. Siyempre, R-Zone versus Kilan. Salamat kay Papa Benji sa pagpapairam ng venue sa branded. Yan, sa suot ko Unhinged. Yan, maraming salamat. At yun, abangan nyo nga pala Pedestal 4 tournament ngayong February. Abangan nyo na lang sa Facebook page namin. Siyempre, silipin nyo na lang yung Facebook page namin para makita nyo yung posters at kung kailan yung mga event na parating. Pero ang boto ng hurado, 2-1! Uy, 2-1! Mag-ingay! Para kay R-Zone! Shoutouts kay Kilan! Tang ina, nakachamba kay Kilan, di ko alam paano nangyari. Salamat. Congrats kay R-Zone. Maraming salamat. Pasensya na akin na boss. Bawi tayo sunod. Ay, gagi! Ano ba? Wait lang
Ano score natin sa round 1? 10-7 ba yon? Kasi kanina sabi ko, or, 10-8. 10-8, 10-9, tapos 9-8. So, that's 28 for Kilan. Then, kay Arzo naman is, 8, 9, 17 plus 9. Diba? So, 18. 26 to 28 pala. No, mali ako ng add. Pero, ayun, Kilan ako doon sa first 2 rounds. Then round 3, our zone. So, judges tayo. Shoutout kay Kuya Pati si Arzone, nagulat eh. Django sa Tangin. kay Arson. Shoutout 2-1. Uy, shit. Mag-ingay para kay Arson. Shoutout sa Tangina, Gago. nakachamba kay Kilan, di ko alam paano nangyari. Salamat. Congrats kay Arson. Di ko alam. Maraming salamat. Pasensya na kinapos. Bawi tayo sunod. Shoutout kay Kuya Django sa asawa niya. Gogi, Kay angas. Kuya kay Jopet sa anak niya kay Gabriel Cabecilla, Marimar Mix the Legit, Padilla ng Tabilawa. Shout pala sa Team Bayabas, mga katrabaho. Sa girlfriend ko, I love you. Ay Arson, congrats. Shout pala sa Team Bayabas, mga katrabaho sa MTech, sa asawa ko, sa pamilya ko syempre, tsaka sa mga lahat ng sumusuporta sa Motus. Maraming salamat. Salamat kay Kilan, sobrang solid. Ako lang kaisa isang bumoto kay Kilan. Tingin ko, round 1, binigay ko yun kay Kilan ng mga 3 points ahead. Tapos, round 2, binigay ko yun ng tabla. Oh, Tapos, round 3, binigay ko naman kay R-Zone dahil nag-concede niya sa round 3 si Kilan. Bali, binase ko siya sa kung paano ko magugustuhan yung round 2. Bali, tabla kasi yun. So, tumatak sa akin yung wire na M-site mag-promote wire. Tapos, grabe kasi yung sunod-sunod na humor ng jokes ni Kilan sa round 2. Bali, tabla na yung laban para sa akin. Tingin ko perspective na lang, kaya si Kilan binot. okay. Yo, pamoso. Binoto ko sa laban na yun si R-Zone. Para sa akin, round 1, para sila ng approach. Comedy. Pero mas lumamang para sa akin to si Kilan. Okay. Pero pagdating sa round 2, para sa akin lumamang si Kilan ng konting-konti lang. Para sa akin kasi, perspective ko lang, mas tumatak yung Tobey Maguire na ginamit niya nun kanina. Pero kay Kilan, tumatama din naman yung mga punchline niya. Pero mas nabigatan lang ako din sa Tobey Maguire na yun. Tsaka mas natatapos ni R-Zone ng maganda yung mga rounds niya. Tapos sa round 3 naman, medyo okay na po si Kilan. Siguro nakalitan niya yung mga susunod niyang linya. At yun naman yung pinakamalakas na round ni R-Zone para sa akin kasi nag-iba siya ng approach doon, naging parang seryoso mode siya doon kahit may konting comedy. Pero dikit lang yung laban niyo, pwede magkamali sa video pag napanood niyo to. Pero para sa akin dito sa live si R-Zone. Props pa rin kay Kilan, solid. Okay. Binigay ko kay Arzone. Round 1, malinaw kay Kilan. Pero hindi na pag-iwanan si Arzone doon. Kasi kahit sino naman tanongin natin, mas mag-expect kay Kilan compared kay Arzone. Pero si Arzone, sobrang lakas ng round 1 niya. Up to the point na nakabuild siya ng momentum sa round 2. But round 2, medyo, ayun, dikit yung round 2. Pero pwede ibigay kay Arzone yun. Kasi plus points ni Arzone, mas natatapos niya ng maayos yung rounds niya. May ender siya na maganda, tapos andun pa nga yung Tobey Maguire na isa sa mga hard-hitting punches ng laban na yun. So R2 slight edge kay R-Zone. So sa round 3, kita naman na si Kilan kinapos siguro sa prep, tapos si R-Zone versatile pa siya, napakita niya hindi lang jokes. Kaya malaking lamang niya doon. Round 1 slight edge para kay Kilan. Round 1 kay Kilan, round 2 slight edge para kay Kilan. Pero yung round 3 ni R-Zone natabunan yung slight edge ni Kilan sa round 2. Kaya overall, lamang si si R-Zone dun sa live. Oh, ganun nila ginudge yun. So, parang halos the same lang kung paano natin ginudge, no? May points tayo di ba? Wala nga lang tayo pointing system, pero by points kasi yung natin, judging. And halos the same, no? Kasi, anong nangyari kanina sa judging natin? 10-10-8 yun. So, that's 28 for R-Zone. 28 for Kilan. Then kay Kilan then kay R-Zone naman is 8 and 9 tapos 9. So 18 plus 8, 26, 'di ba? So almost 'di ba?
magkadikit lang 28 to 26 lang yun in favor of Keelan. Kung ipi-perfect 10 natin si R-Zone sa round 3, bitin pa rin. 20 ano lang yun, 27 to 28 lang yun. So para sa akin Keelan pa rin yun, 'di ba? So perspective sabi ni Unico, pero ako ayun, by points, 5 points ako. Pero props kay R-Zone, ang ganda, ang lakas ng round 3 niya. Solid yung round 3. Kung ganun lang yung naging approach ni R-Zone sa 1 and 2, possible matabunan niya talaga si Keelan. Pero yun, congrats on both MCs, Keelan, R-Zone. Tangina, may mga battles na to sa akong ano pala kay R-Zone pala is di ko alam kung tapos na yung event pag napanood nyo to. Pero good luck R-Zone sa battle mo sa flip top against sa Ets. Alam ko kay Ets yun. So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.